Hanggang February 26, 2025 o bukas, yan ang ibinigay na palugit ng bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon sa lahat ng kasalukuyang undersecretaries, assistant secretaries at directors ng ahensya para makapagsumite ng courtesy resignation. Kasabay nito, pinuna ng kalihim ang ilan sa mga problemang nakita niya sa sektor ng transportasyon. Magbabalita si Gerard de la Peña. Matapos ang official turnover ceremony sa Department of Transportation kahapon, nag-commute si Transportation Secretary Vince Dizon sa EDSA Carousel mula Ortigas hanggang Monumento. Agad pinuna ng kalihim ang mga sirang elevator, nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at sirang mga orasan. Pagdating naman sa tren, halos patapos na ang mga estasyon at tulay na ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bandang Pampanga hanggang Clark, malabo umanong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Tigil muna kasi ang pagbili ng Department of Transportation ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto. Noong September 2024, sa legal opinion ng DOJ, dapat bayaran ng paunang 50 to 70% ang may-ari ng property. Ang balanse, ibibigay na lang kapag naibaba na ang bagong titulo. Yun nga lang ang napagkasunduan sa loan ng Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na siyang pumupondo sa NCR, dapat full payment agad. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto, partikular na dito sa Pampanga at gayon din sa Metro Manila at sa Laguna. Kaya naman, ayon sa mga source ng News 5, ang parteng Valenzuela hanggang Malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028. Sabi naman ni outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may remedyo na dito na nakahanda na para sa bagong kalihim na si Vince Dizon. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on this. We have a letter which I think to be signed by Secretary Dizon, prepared by our legal, asking for formal opinion on that issue. We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the president. Sabi ng Pangulo natin, kailangan pabilisin kasi hirap na yung mga kababayan natin. And then they need these projects to go online as quickly as possible. Nauna nang sinabi ni Dizon na itutuloy niya ang planong privatization ng EDSA Busway at MRT3. Posible raw yan sa susunod na taon. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.